Nagkausap na pala si Trillanes at si Mayor Vico Soto. Ayan oh. At ang sinabi sa akin ni Mayor Vico Soto, ang nasa likod ng mga diskaya sa pag-asenso nila ay si Bungo. May ikinuwento sa atin si Senator Trillanes ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir eh. No? Sabi niya yung construction company nung tatay nila Bungo, ano lang daw yon. Letram B lang daw po. B lang daw po ang license. Sa madaling salita ho, mga bossing, mababang kalidad lang daw ho, yung construction company. Kung ikukumpara sa mga diskaya ha. Kaya ang ginagawa nila Bungo, o ginagawa po nung tatay ni Bungo, mga bossing, ay nakikiconnect daw po doon sa mga AAA. Ay, pabor ako dyan. Ikaw, Pipa? Pabor na pabor ako dyan. Bungo! Putragis na. O, sige! Gusto mo, bumoto pa ako kay Bongo sa 2028 Gusto ko yan. Bakit? Isasakripisyo ko yung buhay ko. Isasakripisyo ko yung boto ko. Iboboto ko si Bungo. Ay, hindi. Seryoso ito. No? Seryoso ito. Iboboto ko si Bongo sa 2028, mga kababayan. Kapag tumakbo siya. Bakit? Sasakripisyo ko na yung boto ko. Bakit? Kasi ang mangyayari dyan, hindi naman hindi naman po papalamang si Sara Duterte. Oo, hindi papalamang yan. So ngayon, si Bungo at si Duterte, si Sara, maglalaban yan sa 2028. Kung kami, mga sumusuporta kay Bongbong Marcos, eto pong mga kakamping na sinusuportahan po ngayon, si Bongbong Marcos, hindi naman po iboboto ang isa dyan Ang makakahagip lang ng boto o ang mahahagip lang ng mga boto ni Sara Duterte at ni Bungo, mga DDS lang. No? So ako, ang gagawin ko, isasakripisyo ko na yung boto ko. Boto ko, Bongo! 2028, presidente. O yan, sinakripisyo ko na. Bakit to? Kasi yung mga DDS, yung kakarampot nilang DDS, mangyayari pa ho dyan, maghahati pa yung boto nila. Malilito pa yung mga DDS. Sino ba boboto ko dito? Si Sara ba o si Bongo? No. Imbes na yung 20 milyones nilang kakarampot na, baka wala na nga ho Yung mga nakikita natin mga patawag nilang mga pa-EDSA, wala na pumupunta Yung kakarampot na mga DDS maghahati pa sa boto. Bongo, tapos Sara, wala na. Tapos yung sa administrasyon, tuloy-tuloy na yun. Di ba? Nagsanib puwersa pa ang pink at pula. Wala na. Lalo nang nalubog. Kaya, okay, nang isakripisyo ko yung boto ko. Tumakbo lang si Bongo. No? Hindi, totoo. Oy, Bongo. Ay. Bongo. Ano ba makina, yung wedding ring ko. Makinang. Ikaw, pag tumakbo ka, Bongo, maniwala ka sa akin, iboboto kita. O yan, pampalakas ng loob mo. Iboboto kita. Tumakbo lang si Bongo, mga kababayan, bilang presidente sa 2028. Iboboto ko yan. Oo, iboboto ko yan, mga bossing. Isasakripisyo ko yung boto ko para kay Bongo. Basta tumakbo siya. At si Sara Duterte, sabay sila. Ayun, laglag ang mga DDS. Laglag. Lalo, walang naging pambato. O eto, si Bongo na tatakbo sa 2028 kung malampasan niya itong mga kaso ni Trillanes. At kung malampasan niya din yung ICC. Diba? Iginiit ni former Senator Sonny Trillanes na si Senator Bongo ang mastermind. Mastermind sa umano'y korupsyon sa ilang infrastructure project ng gobyerno na nagsimula raw sa Davao City noong 2007. No, at lumala pa umano sa panahon ng administrasyong Rodrigo Duterte. Siya na nga yung tinutugis ko kasi siya yung mastermind Kasi sabi ni Bongo, rektahin mo, puntuhin natin, no? Puntuhin natin kung sino yung talagang dapat hulihin. Ayun, pinuntuho siya ni Senator Trillanes. Dinalan po ng napakakapal, napakadaming mga papel na ebidensya laban kay Bongo. No? Reaksyon ni Trillanes sa pahayag ni Go na ang dapat kasuhan ng dating senador
ay yung totoong mga corrupt daw. Ayun, kaya pinunto siya, 'di ba? Ronel Fernan, Jorge Edralin, Noli Marquez at Ginger Cat. Ilang oras makaraang kasuhan ng plunder ni Trillanes Sigo, ama at kapatid nito at si Duterte sa Office of the Ombudsman. Si Yusek Bernardo, siya ang nagtalaga nito. Si Bongo daw, no? As an undersecretary ng DPWH, siya yung central figure sa buong sindikato. Si Bongo ang naglagay niyan. Diyan, yun. Yun din po. Maraming nalalaman do sa corruption, no? Si Yusek Bernardo, mga bossing. At pinangalanan, no, si Chis Escudero. Di ba? Pinangalanan, no, sila Nancy Binay. Si Bongo ang nagtalaga doon. Mrs. Diska, ano sabi dito? Ibinahagi rin ni Trillanes ang sinabi umano sa kanya ni Pasig City Mayor Vico Soto na lumago ang contractor services at construction business ng mag-asawang Curly. Paano ba naman kung ikaw ang kasosyo mo, tatay ni Bongo? Malamang sa Alabang lahat ng proyekto mapunta sa kanila. Kayo po ba, naniniwala kayo sa sinasabi ni Bongo na hindi niya i-impluwensyahan yung construction company ng kanyang ama? Parang imposible ho. No? Parang imposible, mga kababayan. Ang mga Pilipino pa naman, mahilig po tayo doon sa, uy, tatay ni ano yan, uy, anak ni ano yan, uy, ganito yan, paunahin mo sa pila yan. Yung mga simpleng ganun nga lang, huy. Di ba? Asa na tayo? Lumago ang contractor service at construction business ng mag-asawang Curly at Sarah dahil kay Go, iniugnay ng dating senador sa pag-amin ni Diskaya noong Setyembre 1, taong 2016 na nagsimulang namayagpag sila sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Una nang sinabi ni Remulla na tumanggi na makipagtulungan ang mag-asawang Diskaya sa flood control project probe, no? Kasi mukhang papunta na kay Bongo yung mga itinatanong doon sa ICI. Kaya ho talagang para hindi po nangangapa ang taong bayan, tama po yung naging desisyon nyo na ilatag na, ipakita na sa mamamayang Pilipino kung ano po ba ang nangyayari diyan sa ICI. Idinagdag na mistulang may mga personalidad na pinoprotektahan ng mga ito at partikular na ang binanggit at partikular na binanggit si Bongo. Kaya nagpapanik mode na daw po si Bongo. No, hindi na malaman kung saan siya pupunta. ICC ba o sa ICI ba? Saan ba makukulong? Sa Pilipinas ba